parking lot dito ah! Yes! Grabe talaga ito sa Commonwealth na to. Walang linya to sa Commonwealth po to, pero grabe traffic talaga oh. Pasama nito, keso lang ng traffic ito. Talaga nga naman oh. Buhay, aga-aga ko nang umalis eh. Yan ang sitwasyon ng ngayon sa Pilipinas. Na ang daming kaso ng COVID, nag-lockdown pa, pero ganito rin pala mangyayari. Kaso nangyari kasi halos kalahati lang hindi kasi pwede nila pasakayin. Pag tagad na sa kalahati yung mga pasahero, hindi na sila pwede magdagdag. Grabe ang daming pasahero ngayon mga ka-2wheels, ingat kayo. Yung iba nawawala ng social distancing. Malas tikit-tikit na yung iba eh. Namalay mo kung isa dyan positive, hindi nayari na, hilintik-lintik ka na, hawa-hawa na sila niya pag ganyan. Ngayon may mga taxi naman kasi sa gitna pa nagsasakay. Oh my alam God. naman nila na ang traffic na sa gitna pa nagsasakay ng pasahero, hindi ba kaikilis na ikilis. Grabe, para akala mo parking lot yung Commonwealth. Alam ko punta ko titig-tisilipin mo doon, naku pa, keso na yata yan. Walang Diyo, pag ganito talaga araw-araw, talagang mapapaisip ka mag-resign na lang eh. Grabe traffic! 7! Parking lot na naman si Commonwealth! Woo! Ano yung may parking lot si Commonwealth? Grabe to! Shit! Ano yung may parking lot na si Commonwealth? Sa dami ng mga sasakyan. Pambihira. Siksikan na talaga. Hanap ka ngayon ng mga lusot na madiskarte yung nasa harap mo. Hindi po makakalusot ka talaga. Pero pag susundan mo ang isang rider na hindi singit na singit, hindi lusot na lusot, puta, anong oras ka na makakarating sa paroroonan mo mga ka-2wheels? Yung mahirap ka na tapos lalo ka pa pinapahirapan. Siyempre hindi mo rin maalis yung mga tao yun na talagang kailangan talaga magtrabaho. Kasi nga wala nang ayudang binibigay ang gobyerno eh. Tsaka wala silang inaasahan talaga. Kaya talaga magsisimikot pa talaga na makapasok. Kahit anong tagal mo maghintay yan, tulad yan, dami naghihintay ng mga pasahero. Kung titignan mo sila, halos wala nang distancing talaga, halos dikit-dikit talaga eh. Gusto ko nga lang sana silang pasakayin, pasasakayin ko eh. Kaso problema ngayon, bawal pa angkas. Grabe parking lot na, Commonwealth. Kung titignan mo, dami sasakyan, kabilaan pa to oh. Ganyan ang sitwasyon dito simula Bulacan hanggang dito sa Quezon City. Hanggang doon pa yan, hanggang ewan ko saan nabutin sa traffic na to. Ang dami sasakyan, ang daming pasahero, alam yung yan. Kaya sa mga trabador na na commuter, na kunyari kawawa, walang masasakyan talaga. May masasakyan man, pahirapan pa. Nakakasakay ka man, anong oras ka naman makakarating? Oh my God. Grabe pahirap talaga ginawa ngayon. Halos buong mundo talaga naghirap sa COVID na yan. So yan mga ka-2wheels, tagaan lang talaga. Pagdaanin sa init ng ulo. Talagang lahat naman tayo makakarating sa paroroonan nang matagal nga lang. Huwag mo nang asahan na makakarating ka ng mabilisan. Kasi nga dahil sa ganitong sitwasyon. Yung mangyayari niyan, habaan nyo na lang mga pasensya nyo, ka-2wheels para... Sorry nga. Bike lane, sorry sir. Karag talaga na sila ng bike lane. Bawal na pasaway. Why? Yun, para yung mga bike, dire-diretso na makakausad. Hindi na dito makikipagsiksikan dito sa mga 4 wheels. Dapat bike lane at saka motor dapat pinagsama na nila. Bola lang yan. Grabing traffic, makakaramdam ka talaga ng pawis talaga sa singit mo, talagang tatagaktak talaga pawis mo sa singit eh. Talagang ang laki ng bus pero kalahati lang yung sakay kasi hindi na sila pwede magsakay ng ng sobra-sobra eh. May limit lang din kasi. Ibig sabihin limitado lang yung mga pwedeng sumakay.
Kunyari, 30 ang 30 ang sakay ng bus. Kaya ang mangyayari niyan, magiging 15 na lang. Kaya pala lalo pala nag-traffic kasi nga ang laki ng kinain nung espasyo nung bike lane. Pero saludo ako sa nag-organisasyon yan. Okay yan, para safe din yung mga nagbabike natin, no? Simula nagkaroon ng pandemic, simula na nag-GCQ, ang dami nagbabike na. Kasi nga wala, no choice ka eh. Wala ka rin naman masasakyan kundi magbibisikleta ka. Eh kung magmumotor ka, hindi naman lahat kaya magmotor eh. Hindi naman lahat kaya mag-afford ng motor, di ba? Hindi naman lahat, kahit sabihin mong hulugan, hindi rin kaya mag-afford ng kahit hulugan, kahit installment, kahit siyempre may hirap din yung hulugan ng motor. Yung monthly down payment yun, isipin mo eh kung maliit ang sinasahod mo. Tapos marami pa kayong miyembro sa pamilya. Mahirapan kaya talaga pag bumili ka ng bike, ang puhunan mo lang, sigal eh. Papadyak ka lang ng papadyak eh. Sa motor kasi, pag nagkumuha ka ng motor, matik ka, pag nag-installment ka, hindi po pwedeng hindi ka magbabayad buwan-buwan eh. Diba? Eh kung magkano lang sinasahod mo, tapos magkano lang natitira sa pera mo, sa kinikita mo, nagkukuha ka ng hulugan, yung maintenance pa dyan. Diba? Hindi pwede na hindi ka masisiraan, na wala masisirang pyesa. Eh kung sa bike, mura lang pag nasiraan ka ng bike, magagawa at magagawa agad. Pero pag hindi po pag kumuha ka ng motor, kaya nga, namagit ko, sabi mo hindi naman lahat afford kumuha ng motor, diba? Eh kung magbabike ka, tulad niyan, ganyan, padyak ka lang ng padyak, ganyan lang, mas nakakapagod nga lang pag magbabike ka. Lalo ang takbuhan mo, 48 km o 50 km, ang layo sa pagkatrabahoan mo. Mamamayat ka nang wala sa oras talaga eh. Bike lane ka lang, kuya. Kahit nagka-traffic ka naman ng motor, medyo nakakasingit-singit naman kahit pa paano. Yan, okupahan na natin. Patitigas talaga ulo ng mga rider talaga. Inukupahan na itong bike lane. Wala rin talaga magagawa kasi sobrang traffic na eh, no? Dapat na pinagsama na nila talaga. Dapat hindi nila ipagbawal yung mga motor dito sa bike lane na to. Para kahit yung mga motor na na nakakausad din kumbaga. Kasi dagdag pa sa traffic itong mga bike eh. Kasi singit at singit. Punta rito, pasok dito, pasok doon. Eh kung sabay na lang sila sa mga bike lane, imagine mo yan, ang aga-aga ko umalis sa bahay, anong oras? Tapos anong oras na, maliit ka pa sa trabaho? Ang aga-aga mo namang umalis? Kaya ngayon, di na rin practical niya na bibili ka ng sasakyan. Tapos yung gagamitin mo ng pang-araw, anak ko po. Yan, tama yan natin, palabasin mo yung mga motor, bike lang talaga dapat nandyan. Hindi mo na rin kasi talaga maiwasan na hindi ka mag-bike lane eh. Kasi nga, grabe yung traffic talaga tulad dito. Lahat naman tayo nagmamadali eh. Lahat tayo gusto makarating sa paroroonan ng maaga. Kaya malalaman mo talaga ang Pilipino talaga pasaway eh. Grabe na ang bawal, pasok ka pa ng pasok. Isa na ako dun. Kasi nga kung maghihintay ka talaga ng ganong punuan talaga na... So ayan, ang laki ng parking lot na to, no? Kung 5,000 yung sasakyan, 5,000 yung tao na pupunta ng Quezon City, pupunta ng Manila, 5,000 sasakyan din ang naandyan. Imagine mo yan, bawal magsakay, bawal magangkas. Anak na to, wala naman talaga. Nawala na sa linya yung yung barrier. Ang sobrang daming pasahero, sobrang daming mga motor. Nawala na sa linya yung barrier na nilalagay ng MMDA. Isang malaking parking lot. Hindi na killer highway ang Commonwealth, no? Parking lot ng tawag dyan sa Commonwealth. Dati kasi ang tawag dyan killer highway eh. Tipong nakakatakot pag dyan ka dumaan, lalo sa gabi. Daming namamatay, daming na aksidente. Ngayon hindi ka na matatakot lalo sa gabi. Kasi hindi na mabibilis mga sasakyan sa Commonwealth eh.
Dati kasi pag takbuhan yan, kahit sa mga bus, nag-aabulan yung mga bus. Ngayon hindi na sila mag-aabulan. Kasi nga sa sobrang traffic. Saka ngayon, gumoble na pamasahe ngayon sa lahat ng transportasyon eh. Kahit sa mga jeep, sa mga PM jeepney, sa mga PM jeepney ng mga modernisasyon na ano nga, mga bagong jeep. Doble na rin yung pasahe, doble na rin yung pamasahe kahit sa mga bus gano'n din. Sa taxi tumaas ka rin. Kasi nga limit na nga lang din eh. Sa kasi pag ano, papasok kasi ako minsan pinakamahapong biyahe ko 45 minutes pag ito gamit ko sa Aerox. Ngayon 45 minutes tapos nasa Tandansoro pa lang ako eh. Hindi mo alam kung saan galing itong mga sasakyan na to. Tapos pagbihira. Mapapaisip ka na lang eh. Nung nag-lockdown talaga nawala talaga lahat ng sasakyan eh. Pero nung nagka-GCQ, nako, lintik-lintik ka na. Bawal motorcycle din siya, ano, loading bay, pero dumadaan din yung mga, talaga, kukulit talaga yung mga Pinoy eh, no? Ayan, no? Bawal nga motorsiklo sa loob ng loading bay eh, pero tuloy-tuloy pa rin sila eh. Ang laki-laki na nga nagkaratalo na nilagay eh. Yan ang Pinoy, diba? Pero sasuggest ko lang din, pero kung pwede sana mga motor sana para magkasama yung bike saka motor dito na bumabiyahe dito. Hindi na naikonsistent ka sa mga 4 wheels pa. Yung alam mo sa sarili mo na maaga ka pumasok dahil gusto mo hindi ka mali. Pero mali yung akala mo na hindi traffic. Akala mo traffic pero hindi ganun ka grabe talaga, hindi ganun kalala talaga. Yung traffic na makakalusot ka pa. Hindi kung papasok ka pa lang sa trabaho pero para pakiramdam mo parang uwian na. Yung ang fresh mong pumasok, tapos pagdating mo sa trabaho, ang dugyot mo na. Pag may pawis ka na, may kilikili na hindi maintindihan. Yung tipong fresh na fresh ka, todok kuskus ka sa katawan mo, shampoo ka, conditioner ka pa, pabango ka pa. Punta na pagdating mo ng trabaho, may uso ka na. Kasi pa si Kuya nakasingit na. Talang tayo hindi tayo makasingit dahil maraming sisikan pa rin talaga, no? Pagdating dito sa circle, grabe pa rin traffic. So ayan o, magbaon kayo ng mahabang pasensya, no? Pag hindi kayo nagbaon ng mahabang pasensya, naku, yari kayo. Ay, grabe talaga traffic talaga. Kasi kung basang-basa na kilikili mo sa traffic. Maubusan pa yata ako ng gas, 2 bar na lang. Imagine mo 4 bar yan, umalis ako sa amin. Tapos ngayon 2 bar na lang. Eh no, haba kasi na reblocking dito. Ginawan talaga nila simula na nag-GCQ. Tama nga sabi nung iba, dapat kung nag-lockdown, dapat talagang tirabaho ng mga ano yan. Ay no, haba ng ano dito. Kaya pala sobrang traffic eh. Alas 10 na, nandito pa ako sa Quezon Ave.
subscribe to me. Kaya bukas agahan natin bukas, no? At tayo ng mga 20 minutes. Kung isa't kalahating oras yung pasok natin, biyahe natin ngayon, gagawin natin mga kulang-kulang dalawang oras. Siguro kung alis tayo ng ng 9, hindi na. Siguro mga 8 pa lang alis na ako. Nakakadala eh. Kung nag-effort ka pa, dahil excited ka pumasok, bakit ganun mangyari? Late kaya naman, pambira. Nagagawin natin 2 oras na Aray, sakit sa puwet. Nakakalubag, wala na akong puwet. Tipong sa sobrang dami ng lubak, nakakalubag, kakatuon ng puwet mo. Wala nawawala ka na ng puwet. Wala na yung hihigis ng puwet mo. Nangyayari sa puwet mo, lapat na. I lose control. Sana walang traffic na, sana walang pila, para dire-diretso tayo, 10 minutes na lang. So, medyo may pila pa rin, no? Pero hindi na ganun kahaba, medyo makakalusot tayo ng konti. Kulang 2 oras yung pala biyahe natin dahil sobrang traffic. So bukas agahan natin, bukas eksaktong 2 oras. 8 pa lang alis na ako. So ito, bibigyan natin ito yung pinakang parking natin. Monthly ito binabayaran eh. Pag nag-everyday park ka rito, ang babayaran mo 45 pesos. Imagine mo kung araw-araw ka pumapasok dito, nagpa-parking ka sa mall. Dito sa mall parking, babayaran mo 45. Pero pag may card ka na ganito, monthly 300 lang to kahit araw-araw mo gamitin. Kahit maglabas-pasok ka sa parking. 300 pesos, sulit na sulit. Yan. Pero nagkakaroon lang naman ganito yung mga tenant kasi ang manager kasi mag-a-apply nito eh. Pero pag ordinary, ang alam ko kasi hindi ka pwede mag-apply na ikaw lang eh. Kailangan mong gagaling sa manager eh. Kasi babayaran ito, 6 months. Babayaran ito 6 months. Kaya pangalan ko na lang, Alvin te. Wala akong eh. Kaya si ate oh. Ay nako. Salamat eh. So yan, nakuha na natin ticket natin. Magpo-parking na tayo sa 3rd floor.
Pogi. So mga ganun kapatid natin na Aerox, no? Pogi yan. Siyempre, ang angas nun eh. Oh. Wait pa tayo. Bibihis pa tayo mga katools eh. Kapal tayo ng t-shirt kasi sobrang basang-basa sa likod natin. Pag pumasok tayo sa mall kasi diretso malamig kasi yun eh. Baka magkasakit tayo. Alam mo na, nag-iingat tayo sa sarili natin para nag-iingat tayo, bawal magkasakit eh. So ngayon, tatapusin na vlog ko dito sir, no? Bibihis na ako, no? Bawal makita ko ano makikita nyo. Salamat sa mga nanood, salamat sa mga sumusuporta. Thank you, salamat. Dito lang, kasi muli, bye bye.